Hey guys, so for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin yung Google Meet and yung Zoom. So for now, let's talk about Google Meet first and i-share ko lang sa inyo yung basics kung paano siya gamitin. Siyempre, yung iba alam na to kung paano gamitin, pero sa mga bago pa lang sa pag-VA, eto makakatulong to sa inyo kasi usually Google Meet or Zoom yung ginagamit kapag may mga calls, may meetings with client, and especially sa mga interviews. Okay, so first things first, um, ilalagay ko muna dito yung code ng meeting link. So ayan, kaya ako naglagay ng code dyan is because gumawa ako ng isang um, meeting dito sa dami account ko and nilagay ko lang siya dyan. Mag-join ako dyan para makita natin yung preview. Kasi kapag nag-start tayo ng instant meeting, ayan, pag nag-start tayo ng instant meeting, hindi makikita yung preview. So, hindi nyo siya ma-check. So, let's end this call. Ayan. So, for example, nag-send sa inyo si client ng meeting link. Usually naman magsasend yan sila ng meeting link. And ma-receive nyo yun sa email nyo and i-accept nyo lang yun. Or i-click nyo lang yung link and madadirect na kayo sa meeting link. So, for example, ito yung link. Ayan. Tapos, pwede rin ganito. Ayan. For example, ayan yung meeting link. So, ayan, di ba, makikita nyo yung preview. Makikita nyo yung preview dyan. So, matitest nyo lahat. Kaya I suggest na 30 minutes before the interview, mag-join na kayo. And kapag meeting naman, siguro 15 minutes before the meeting, mag-join na kayo. Para matest nyo lahat. Matest nyo yung mic. So, let's check the mic. Ayan. Ito yung gamit kong mic, pang record. Kasi yung sa web camera ko, may mic din siya, pero mahina siya. So, ito yung i-click ko kapag may mga meeting ako with clients or kapag may interview, ayan yung gagamitin ko. For now, wag natin siyang gamitin. Kasi may interrupt niya yung pag-record natin. And then sa speakers naman, i-check nyo lang din kung anong speaker yung gagamitin nyo. Right now, meron akong dalawang speaker, which is ito nga yung headset ko. And then yung normal na ginagamit ko for this PC. So yung speaker na to, wala siyang mic. Kaya i-double check nyo siya kasi for example, ito yung ginamit kong microphone. Tapos yung speaker na gagamitin ko is yung isa kong speaker which is walang mic. So, medyo magulo siya. Dito ako magsasalita pero doon ko siya maririnig sa speaker na yon. So, i-double check nyo lang. And then for the camera, wala naman ako ibang camera na naka-install dito. So, ayan yung i-click ko. And then, after nyan, i-check nyo rin itong, kung mapapansin nyo, meron akong blur effect. Automatic na yan siya every meeting. So, click nyo lang itong three dots sa upper right corner, backgrounds and effects. And dyan tayo makakapili ng mga background na gusto nyo. Pwede kayong mag-generate ng background. Pwede yung mga professional na background like sa office or sa bahay. Ayan, gusto nyo ng ganyan. And ito, kung medyo makalat yung background nyo, yung likod nyo, pwede kayong gumamit ng background dito sa Google Meet. Sobrang daming pagpipilian kung gusto nyo ng umuulan. For the go. Kung gusto nyo ng ganito, ayan, ang pretty niya ha. Ayan, ang pretty. Ang daming pagpipilian. Kung gusto nyo ng nasa beach, ayan, go kayo dyan. Pili lang kayo ng background na maayos. Siyempre naman, yung maayos. Hindi yung nasa meeting kayo with client, in meeting, tapos naka-beach background, or nasa interview kayo naka-beach background. Dapat yung professional. And sobrang dami ng choices. Oh, gusto nyo ng ganyan. Nasa castle kayo. Ayan. Ang daming choices. Ito yung maganda sa Google Meet kasi madami siyang pagpipilian unlike sa Zoom. Later on, we will talk about Zoom. And filters din, if gusto niyo ng mga filter, ganyan. Pero syempre, ano lang to, for fun lang. Pero kapag mga professional meeting, huwag niyong gagamitin, be. Baka bumagsak kayo niyan. Baka tanggalin ka agad ni client. Kung wala naman kayong ligo, ayan, perfect sa mga VAs niya na work from homes na walang mga ligo. Gamit kayo ng makeup. And for studio lighting, kung medyo madilim, click nyo lang. Framing, ilalagay kayo sa gitna ng um, ni Google Meet. So, ayan.
And then for blur. And then for blurring effect naman, pwedeng to. Pwedeng itong isa, siguro 50% lang to or I don't know ilang percent yung blurring effect niya, but gusto ko itong gamitin. Ayan, para super blur siya. Nakita ni client, nahigaan ako dito, sabihin di ako natrabaho. So, and then pwede rin kayo mag-add ng customized na background. Like, for example, ang gusto niyong background is, um, nasa car kayo, sa loob ng car, ganyan. So, hanap lang kayo ng car sa Google or sa Pinterest and i-upload nyo lang dito. And ayun na magiging background nyo. And then, once okay na kayo dyan sa ganyang settings, mag-join na tayo. So, syempre, i-accept ko yung sarili ko. Admit natin. Ayan. So, hintayin lang natin siya. Ayan na-admit na tayo ni client. Tanggalin lang natin yan. Tanggalin ko na rin to. So, ayan. For example, nandito na tayo sa meeting room. Naririnig pa ba ako? Yes, naririnig pa ako. Dami kasi naka-open my Zoom pa. So, for example, nasa meeting room na tayo. So, ayan, dito kayo magsasend ng reactions. Ako, usually reactions ang sinisend ko. Kasi nakamute ako, nagsasalita yung president or si client. Tapos, mag-react lang ako. Kapag team meeting, syempre nakamute ka. Ano ka, bida-bida, ikaw magsasalita. So, yan. Kapag team meeting, react lang ng heart, ganyan, or thumbs up, thumbs down kapag hindi ka agree sa sinasabi. Pero kapag dalawa lang kayo ni client, of course, i-open mo na tong mic mo. Kasi dalawa lang naman kayo. So, ayun. Kapag mag-share ka ng screen, ito yung kiklik mo. Ayan, share screen, pwedeng window lang, or pwedeng entire screen. Cancel natin kasi nag-share screen ako using Zoom. And then, kung team meeting and may gusto kong sabihin, pwede kang mag-raise ng hand. Or kapag naka-open naman yung camera mo, wag ka na mag-click-click dito. Itaas mo na lang yung kamay mong ganyan kasi kita ka naman sa camera. And then for recording naman, for example, ikaw yung host, ikaw yung may-ari ng Google Meet, ikaw yung nag-create ng meeting room, pwede mo siyang i-record dito. Ang nakalagay dyan is manager recording. Tapos pwede mong ma-record yung buong meeting nyo. And ano pa yung usually na ginagamit? Itong caption, madalas ko rin tong gamitin. Usually nung nag-uumpisa pa lang ako. Ayan. So, gagamitin mo lang yan. And kapag nagsasalita si client, makikita mo na dyan yung caption or subtitle. Kasi minsan, lalo na kapag British or kapag Australian si client, hindi maintindihan yung sinasabi, te. Kaya kailangan mo mag-caption dyan. And ayun lang naman yung mga kailangan nating matutunan or kailangan yung matutunan sa Google Meet. Now, let's talk about Zoom. So, nag-create lang ulit ako ng isang meeting room from Zoom sa kabila kong account. And ito yung link nun. And for example, again, kapag may meeting kayo ni client or ng interviewer, isasend yan sa inyo through your email. And i-click nyo lang yung link, madadirect na kayo doon. So for example, ayan yung link, kinlik na natin. Open lang natin Zoom meetings. And ayan, ganito naman yung preview ni Zoom. And for example, ganyan siya. And eto, papalitan ko ng microphone na lang. Kasi yung Exa, again, gamit ko siya ngayon habang nag-record ako ng video na to. So, yung camera na lang yung gamitin natin and web camera, of course. So, ayan yung mga ganito, yung wala siyang speaker kasi dito mo na siya makikita. So, ayan, click mo lang dito yung microphone na gagamitin mo and then yung speaker na gagamitin mo. So, ayan, magkaiba sila kasi nga yung web ko may mic pero wala siyang speaker. So, siya yung gagamitin ko for microphone and then, for example, ito na lang yung gamitin ko for speaker. Wala namang magsasalita dyan kasi ako lang naman yung nandito. So, ito, yung mga microphone modes, ito naman yung gusto ko kay Zoom kasi meron siyang mga noise removal. So, yung headset mo kahit ano siya, kahit hindi siya, wala siyang noise cancellation. Meron namang noise removal si Zoom. So, pwede mong default yan or ito, personalized audio isolation.
Ito namang personalized audio isolation is yung para kang nasa studio. So, kapag may mga nagsasalita sa background mo, mare-remove na yun. Pero kapag noise removal lang, mga konting noise lang yung mare-remove niya. So, ayan. Once na na-setup na yan, click natin yung backgrounds. And ito lang yung available na background kay Zoom. So, ito lang. Konti lang. Kasi hindi pa kita kasi wala akong green screen. Ang gusto kasi niya may green screen. Tapos puwede nating i-HD 'to para sobrang linaw pero ayoko kasi kitang-kita yung buong kwarto. So, auto framing kung gusto niyo naman ng yung original ratio ng webcam niyo, puwede niyong i-click pero gusto ko kasi ayan, yung medyo sakto lang siya. Meron din siyang makeup dito and hindi naman pala siya sobrang makeup, ano lang pampakinis gano'n. So, puwede mong i-close 'yan. Tanggalin natin yung I have green screen kasi wala tayong green screen. So, wala kang papiling background. Not sure kung, magagamit mo lang 'to sa kapag kapag naka-subscribe ka kay Zoom, not sure kung gano'n kasi hindi ko masyadong ginagamit sa Zoom, eh. Pero ganito yung mga basics niya. Sa background, ayan, dahil nga wala tayong green screen, so hindi niya masyadong mare-recognize 'yan and madilim pa. Siguro kung may ilaw 'yan, mare-recognize niya yung face ko pero hindi kasing linis nung pagka-cut ng tulad sa Google Meet. So, i-remove na natin 'yan dahil para tayong multo. Ayun lang yung mga kailangan niyong i-check dito sa Zoom kapag magjo-join kayo and may video filters din nga siya, ayan, dog. And hindi naman natin 'yan gagamitin kasi professional tayo. Tapos may kilay-kilay din siya, oh. Nakita niyo yung kilay ko kumapal. May mga makeup din siya. Remove natin yung filter na 'to and try natin yung iba. Ayan, 'di ba? May lip color din kung gusto mo mag-lipstick. Kung wala ka again ligo, ayun, ma-apply na siya. And puwede mo rin siyang kung gusto mo ganyang setting sa lahat ng videos or lahat ng meetings na a-attendan mo sa Zoom, click mo lang 'to. Pero siyempre ayaw natin ng may ganyan, tsaka ng may kilay. Ayan, so ayan lang yung mga kailangan niyong i-check sa Zoom. Konti lang kasi yung features sa Zoom, kasi free lang siguro kaya gano'n. And then, tanggalin natin 'to and let's join. Okey, ayan. So, for example, nandito na kayo sa meeting room with client, may team meeting kayo. Makikita niyo dito yung mga participants, kung sino-sino yung mga naka-join and kung naka-open ba sila ng mic and camera. And, eto rin yung chat kapag may magcha-chat diyan na mga, team members. Pero usually naman ginagamit lang 'to kapag may link na isa-send. And heart. Ayan, ito yung mga reactions na puwede mong gamitin. Tulad din sa Google Meet, may mga reactions din siya. And then kapag magse-share ka ng screen, ayan mag-raise ka ng hand 'pag may gusto kang sabihin. And kapag magse-share ka ng iyong screen, again, ayan, puwedeng entire screen, puwedeng window lang. And puwede kang makapili kung paano mo siya ipe-present. And then for recording, i-click mo lang 'tong button na 'to para makapag-record ka, para ma-record mo yung buong meeting. And some more and may captions din siya. So, puwede mo rin i-click yung captions kapag again Australian or British accent si client. So, ayun lang for today's video. Sana marami kayong natutunan and kung gusto niyo pa ng ibang tutorial videos or kung anong mga tools and tasks yung ginagamit at ginagawa ng mga virtual assistants, subscribe to my channel and see you in my next video. Bye!